Mga kapuso, kinduyog, sinaksak, nabundol. Ganyan ang patong-patong na pasakit na inabot na isang 15 anyos na binatilyo. Sa cellphone video, makikita ang biktima habang kinokompronta ng tatlong lalaki na kapwa menor de edad. Maya-maya, bigla siyang tinadyakan at ilang beses sinuntok ng lalaking nakasandong puti. Sa isa pang video, makikita ang nakapulang hoodie na may hawak na patalim na siyang sumaksak sa biktima. Hinabol pa ng mga lalaki ang biktima pero bigla na siyang nabundol ng motorsiklo. Sinagot ng motorcycle rider na nakabundol ang pagpapagamot sa biktima na nakalabas na ng ospital. Ang insidenteng yan ang ating pag-uusapan. Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, sa pangyayaring ito, yung nakabangga ang nagpa-ospital sa biktima na naunang nabugbog at sinaksak. Sa ganitong kaso, sino ba ang dapat managot? Well, parang napakamalas at nakakaawa naman ang motorcycle driver na nakabangga sa biktima. Assuming na hindi naman siya overspeeding o pabaya habang nagmumotor sa kalsada. Kung pagmamasdan ng video, parang kasama lamang siya sa normal na agos ng trapiko nang biglang tumambad ang binata na hinahabol at nasaksak pa ng kanyang makakaaway. Pero in fairness sa kanya, siya rin di umano ang nagdala at nagbayad ng pampaospital sa biktima. Kung ito ay isang tunay na aksidente at wala talagang bahid ng pagpapabaya sa kanyang parte, usually ay masasabing walang obligasyon na bayaran ng actual damages na nangyari. Sino ba usually ang may pananagutan dyan? Sa law school, merong tinuturo dyan, el que es causa de la causa, es causa del mal causado. O, di ba? Sa Ingles, he who is the cause of the cause is the cause of the evil cause. Sa Tagalog, kung sino ang may kasalanan kung bakit nagkaroon ng injury ang isang tao, siya ang dapat mahatulan na dapat managot dahil siya ang may kasalanan. Ito ang tinatawag natin na proximate cause. Sa legalese, sa ilang mga kaso na umabot sa Korte Suprema, yung proximate cause o tunay na dahilan kung bakit eventually ay nasaktan ng isang tao, kailangan mong tingnan ang train or sequence of events. Bakit ba nasagasaan isang tao? Dahil hinahabol siya ng mga nananakit sa kanya. Natural instinct ng tao yan, yung tumakbo, self-preservation. Sa pagtakbo naman ay nabundol. Sasabihin ng mga nambugbog ng una, bakit kami? Bakit kami? Hindi naman kami ang nakabundol. Hindi naman yan tatakbo in a panic kung hindi nyo naman hinabol ng saksak, di ba? Yung driver nakabundol, kung hindi rin siya pabaya, parang biktima din lang siya. Ang tawag sa kanya isang intervening cause, pero hindi siya ang proximate cause. Hindi siya ang tunay na ugat ng pangyayari na dapat panagutin. So ang dapat managot ay yung tao o mga tao na tunay na dahilan kung bakit nagkaroon ng problema in the first place. Yun na nga, di alam na natin kung sino. Paano nga kung mga menor de edad ang involved? Of course, covered sila ng juvenile justice law, walang criminal liability, pero sa usaping danyos, maaaring panagutin ang mga magulang nila. Well, that's the short answer. Of course, marami nga posibleng mga depensa at circumstances na kailangan pag-aralan, but that's the short answer for our question for today. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.